Okay guys, hello! Kwentuhan na naman tayo. Bale, ang ikuwento ko is kung saan ba nagmula yung depression ko. So, bata pa lang ako, malulungkutin na talaga ako kasi yung aking paligid is talagang medyo hindi maganda dahil yung lola ko is laging nagnanag. Inalagaan kasi ako ng lola ko. So, laging nagnanaging dun sa anak niyang matandang dalaga. Kasi medyo may konting kumbaga mentally challenge pa talaga yun. Oh, mentally challenge. Yung baliw siya in Tagalog term, baliw. So, hindi naman siya violente, pero yung nga, parang na-frustrate yung lola ko. Bakit nagkaganon yung anak niya. Tapos, dinidisiplina niya yung gusto niya, laging malinis siya. So, syempre, yung kapag baliw ka na, hindi kumbaga madalas talagang pinapabayaan yung sarili mo. So, yun, napfrustrate yung lola ko. So, halos araw-araw yan, sermon ng sermon. So, yun ang naririnig ko. Malaki yung impact ng, ng mga sinasabi niya sa anak niya. So, lagi ko yun naririnig. So, parang feeling ko is normal lang yon pero nakakalungkot kasi puro negative nga na papakinggan ko. Tapos, kumbaga, wala yung nanay ko. Siyempre, mahirap lang kami. So, nag-abroad yung nanay ko. Walang gabay. Si tatay naman, kailangan din magtrabaho, ganun. So, naiiwan talaga ako sa bahay, mag-isa. Tapos, yun, I spend my life alone na walang masyadong gabay. Tapos, walang napagsasabihan ng lungkot, yung frustrations mo bilang bata. Siguro naipon lang yun. Pero syempre, hindi ko rin naman alam na yung ganon is yung pagiging malulungkutin, yung down na down yung feeling is depression or nagsisimulang depression na yon. So, okay lang, di okay pa rin ako kasi bata pa rin naman ako. Pagkatapos, nung nag-elementary ako, bumalik na yung nanay ko sa abroad. So, nagkaroon kami ng sariling bahay. Tapos, bumukod na kami mula sa lola ko, yon. Tapos, yon, in-spend ko na lang yung time ko para sa pagbabasa, pagsusulat. Talagang pure academic performance talaga yung ginawa ko. Kasi parang feeling ko, dun ko nasasatisfy yung sarili ko, dun ako nagiging happy kapag mataas yung grade ko, ganun. Tapos bigla kaming umalis sa aming probinsya kasi na-bankrupt kami, na-bankrupt yung negosyo ng parents ko. So, we have to transfer sa lola ko sa another probinsya naman, yon. Tapos, aalagaan ng nanay ko yung lola ko. Tapos, tutustusan ng auntie ko. Tutustusan ng auntie ko yung pag-aaral ko sa high school tsaka college. So, ganun. So, yun. Habang buhay ang lola ko, ganun. So, inalagaan ng nanay ko yung lola ko. Tapos, si tatay naman, nagtatrabaho kung saan-saan. Tapos, yun. Kumbaga, ang daming nangyari doon. Kasi, syempre, parang high school ka, teenager ka na, tapos, galing ka sa malayong probinsya. Tapos, bigla kang mapupunta wala kang mga kaibigan, ganun. Doon nagsimula na talagang sobrang, yun, pagkatapos nabubuli pa ako noon. So yun, parang hindi na talaga maganda yung pakiramdam ko noon. Tapos talagang magagalitin na rin ako. Madali akong mairita. Hanggang yun, sa college, ganyan. Tapos, hanggang nag-college ako, nag-transfer ako sa Laguna. So, yung
gano'n. Yung ang daming hindi ko alam mo 'yun, hindi ko alam, ah, harapin na mga problema, tinatakasan ko na lang. Pero siyempre kapag hindi ko ginagawan ng solusyon, wala, talagang nalulungkot lang talaga ako. So 'yun, bale pagkatapos nun, nung nag-college ako, dun ko naman naranasan yung mga broken hearted, char, yung mga gano'n. So yung mga pa pali mga maliliit na mga pagsubok nung bata ka, nung mga bata-bata ka pa, 'pag naipon pala yun ta's hindi mo naman alam i-cope up, doon talaga nagsisimula na ma-depress ka. Tapos yun, nagtrabaho ako pagkatapos ng graduation, dun naman nagkaroon ng malaking failure yung project na hinahawakan namin. So parang nakaka-frustrate na ginawa mo yung best mo bilang isang empleyado tapos yun lang pala yun, parang mauuwi lang sa wala. So parang nalungkot lang ako na nawalan na naman ako ng self-confidence. Tapos habang nagtatrabaho ko, parang wala, basta makasweldo lang tapos matapos lang yung trabaho ko na binigay ng boss ko. Yun na lang. So parang nawalan na ako ng gana na parang na-burnout. Parang ganun yung nangyari sa akin. Pero doon pa sa sitwasyon na yon, hindi ko pa rin alam na depression pala yon. May mga times lang talaga na ang lalim-lalim ng iniisip ko, what if ganito, what if ganyan. Ang dami kong mga what ifs sa buhay ko. Kapag nag-iisa na lang ako sa bahay, sa apartment, nandito ang tuluyan ko, ganyan. Kasi malayo ako sa magulang ko nun eh. Tapos pagkatapos nun, nung nakilala ko yung asawa ko, magiging asawa ko is, um, yun, nag-decide ako na, oh, okay, siguro yung ganitong kalungkutan or ganitong trouble sa aking mga pag-iisip, siguro magkakaroon lang ng direksyon kapag nag-asawa na ako at nagkapamilya ako, tapos magkaanak ako. So, nag-decide ako, sige, baka pag-aasawa lang ang solusyon kasi baka bilang dalaga wala talaga akong direksyon sa buhay pa, hindi pa ako seryoso sa buhay, kaya siguro ganito ang nangyayari. So yun, nag-asawa ko and then syempre yung asawa ko foreigner, German siya, so malaki yung adjustment ko nung pumunta ako dito. Tapos kasama pa pala namin yung biyenan ko, ganyan. Tapos ang daming eche medyo hindi maganda yung pagsasama namin. Naapektuhan yung pagsasama namin dahil kay biyenan, medyo mahirap siyang pakisamahan. Alam mo yun, yung passive-aggressive, yun pala meron din siyang severe depression sa buong buhay niya. And then, lagi ko siyang pinapakisamahan, lagi ko siyang sinasamahan sa paglalakad sa aso kasi ayaw lumakad ng aso. For 6 years, ayaw niyang lumakad kapag mag-isa lang yung biyenan ko na maglakad para sa kanya. So, kailangan 2 tao. Hindi lagi ko siyang sinasamahan. Tapos yun, yung parang naiipit ako kasi kapag alam mo yun, yung mga opinion mo, yung mga sinasabi mo na kapag hindi siya agree, passive-aggressive siya, talagang galit siya agad, yung ganun. Ganun pala talaga yung depression. Tapos parang na-depress na rin ako kasi pag nagsasabi ako ng sama ng loob sa asawa ko, parang hindi niya rin maintindihan bakit ganun. Tapos tatanungin niya sa akin, ano ba ang gagawin ko, wala naman tayong solusyon dyan. So, anong gagawin ko? Parang ganun. Tapos kapag hindi ko naman sasamahan yung binan ko, yung maiinis siya sa akin. Tapos syempre kapag weekend, tapos sama-sama kaming kakain. Ayan, yung parang magdadabog-dabog siya. Ganon. Ako naman, hindi ako confrontational. Kinimkim ko lang lahat ng mga sama ng loob ko.
So, ang nangyari naapektuhan yung relasyon namin na mag-asawa tapos hindi ko pala alam, talagang alam mo yun, yung halos buong buong taon noon nung first na pagsasama namin. Dito lang ako sa bahay tapos papasok ako dahil nag-aaral ako ng language. Pero hindi hindi ako makapag-concentrate. Yung parang nagulat nga ako kasi bakit parang hindi naman ako bobo, hindi naman ako tanga, pero bakit hindi ko naintindihan yung mga tawag doon, mga lessons ko. Simpleng language, alam ko magaling naman ako sa language, kaya lalo na sa written. Hindi naman sa pagsasalita kasi hindi ako magaling magsalita at mag-pronounce, pero kumbaga yung mga written magaling ako. So makakapasa naman ako at magiging maganda naman sana yung exam ko, pero bakit hindi ko naintindihan yung mga sinasabi ng teacher ko, yung ganun ba. Yun pala, na pag-isip-isip ko, nagbasa ako ng mga kasi curious din ako sa biyenan ko. Bakit ganun ang ugali? Yun pala depression. So, yun, kumausap ako ng psychologist kasi may friend ako na psychologist. Tapos yun, inexplain niya. So, ngayon, kumbaga magpapa-schedule pa lang ako para sa psychiatrist, consultation para sa psychiatrist. Mahirap lang dito kasi medyo matagal magpa-consult, hintayin ng schedule. So, tatawagan ko pa lang yung psychiatrist ko. Yun. And then, we try to magkaroon din ng counseling, both kami, kasi kahit si Habi may depression din. Dahil lang din naman yun sa nanay niya, ganun. So, lahat kami ditong tatlo, yung parang, alam mo yun, may depression pala. So, may anak kami. Siyempre, sabi ko, no, hindi pwede ito. Kailangan lumaban ako, kailangan ako ng anak ko. Pati si Habi, talagang nilalabanan niya din yung depression kasi kung hindi, siyempre, sino ang bubuhay sa pamilya, di ba? Ako full-time mom. Hindi naman full-time, meron naman akong mga volunteer work na pa isa-isa. So, paminsan-minsan nagwo-work ako. Ganyan. Pero, kumbaga, kailangan ako ng anak ko. Mahirap maghanap din ng dito, no? Mahal ang bayad. So, kapag yung sweldo mo is katapat lang ng bayad nung nani na iha-hire mo, di ikaw na lang mismo ang magbayad, mag-alaga sa sarili mo, di ba? Ay, sa anak mo, di ba? So, yun. Yeah. So, ganun ang nangyari. So, wala kaming choice na kasi ayaw din ni Habi na i-separate yung nanay niya, ilagay sa home for the aged. Kasi siya parang hindi daw ganun ang ugali niya. So, wala kaming choice. Kailangan magkasama kami. Si Bianan nandun sa second floor. Nandito kami sa third floor. So, sabi ko kay Habi, give up ko na itong pamamasyal ng aso kasi kailangan kong i-organize itong bahay. I-organize ang schedule ng aking anak sa mga kung saan siya dapat pumunta, sa mga friends niya, ganun. Kasi 4 years old pa yung anak ko So, bata pa. Hindi pa siya pwedeng mag-isa. So, kailangan talaga na mag-cope up ako dito sa labanan ko itong depression na ito kasi ayun. Tapos buntis pa ako ngayon. Ay nako. Anyway, so ganon, yun yung naging kwento ko. Ito na nga yung bood Ang haba, pero pasensya na kayo. Medyo magulo yung explanation ko, pero yun yung parang pinaka-summary na ng aking buhay dito. At saka yung bakit nga ba, saan man nagsimula at anong mga rason kung bakit ako may depression ngayon. So, yun. So, until next time guys, basta update lang ako dito sa aking channel, okay? Please subscribe. Salamat po.